Magandang gabi po, umabot na sa 332 ang bilang ng patay sa paghagupit ng bagyong Pablo. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Naitala ang pinakamaraming nasawi sa Davao Oriental at sa Compostela Valley. At kagabi, nabalot ng takot ang mga residente ng New Bataan sa Compostela Valley. Bigla na namang bubuhos ang ulan. Dali-dali silang lumikas sa takot na muli silang masalanta ng pagbaha. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, Mike, sa kabutihang palad ay naging mainit ang sikat ng araw sa lumipas sa maghapon dito sa bahaging ito ng New Bataan sa Compostela Valley. Isang bagay daw na umaasa ang mga residente rito na magpapatuloy sa mga susunod na araw. Hindi katulad kagabi kung kailan alanganing oras na saka naman bumuhos ang malakas na ulan. At Mel, Mike, kagabi nasaksihan natin ang pagpapanik at pagkukumahog ng mga residente na makalayo sa kanilang mga lugar. Sa muling pagbagsak ng ulan sa Compostela Valley bandang alas 8 kagabi, hiyawan, takot, at pagkukumahog na makalayo sa kani-kanilang lugar ang aming nasaksihan. Bit-bit ang kahit anong pwede nilang mahakot na numbalik sa ilan ang bangungot na dala ng bagyong Pablo. Ang takot na baka sa isang iglap, buhay na naman ang mawala. Bakit po kaya alis, ma'am? Kasi sabi nila, ang tubig ka pa, papunta daw dito. Namin alam kung anong gagawin namin. Kailan kayo babalik dito? Hindi rin namin alam kung saan kami dadalhin dito. Ay wala pang nagpaalam sa amin eh. Sumunod lang kami sa mga tao doon. Sa pagmamadali, hinablot na lang ang mga bata. At nagsampahan na ang matatanda. Hindi na baling magkagalos-galos o mabasa ng ulan, huwag lamang maiwan. Ang mga wala pang muwang, tila sinasalamin ang bayan na ni hindi pa nga nakakabangon. Pagbalik namin sa New Bataan kaninang alas 9 ng umaga, hindi mabilang ang mga nag-alsabalutan. Sa maraming bahagi naman ng bayan, tila tumigil na ang oras. Punta kami ng Davao kasi sabi na mga tao may parating pa doon na bagyo. Tapos yung bukid daw doon, yung tubig pa, baba daw yun. Kagabi po, nung pagkatapos ng ulan o habang umuulan, hindi po kayo nag-evacuate? Hindi, doon lang kami sa sa grandstand. Oo. Kami lahat, ang pamilya namin. Ah, okay. Pero kagabi pa lang, iniisip niyo nang umalis? Oo. Bakit po? Sabi niya sa amo ko na daw, para ligtas daw kami doon. Sa aming paglilibot sa mas mataas na bahagi ng New Bataan, tumambad sa amin ang isang naudlot na malaking peligro. Kung hindi lang daw makipot ang ilog na ito, tuluyan na sigurong rumagasa ang naglalakihang troso sa mga barangay sa ibaba. Kasalukuyan kaming kumukuha ng video nang may ituro sa amin ang lalaking ito sa ibabaw ng mga kahoy, balot sa lona at hindi pa nare-retrieve ang isang bangkay. Bukod pa sa mga bangkay na nare-retrieve na pero nasa labas pa rin ng evacuation center. Ilang araw na? Oo. Bakit walang kumukuha pa? Ewan, hindi naman namin alam. Sinabihan lang kami nung nagdaan dito na may patay dyan.
Sino yung naglagay ng tabing? Ewan, siguro kung yung mga rescue ata. Nang yayain naman kami ng isa pang grupo ng mga residente na akyatin ang tumpok ng mga kahoy. Nakapanlulumo ang aming natagpuan. Dito sa harapan ko, may isang babae. Balot ng putik. Nakalabas yung kanyang paa at wala na ring saplot sa katawan. Okay, from here naman nakikita ko yung ulo. Na kulay pula. Balot din ng putik. Sa laki ng rubble na ito, sa lawak ng guho na ito, wala tayong ideas kung ilan pa yung katawan na posibleng nasa ilalim. 5 bangkay ang aming nakita sa kabuuan. Tahanan para sa mahigit 40,000 Bisaya, Tagalog at mga katutubong lumad ang bayang ito sa paanan ng bundok. At sa kabila ng trahedya at paulit-ulit na pagbabadya ng panganib sa buhay, malayo pa rin daw sa isip nila na tuluyang talikuran ang kanilang tahanan. Pero paano na lang daw kung tila ipinagtatabuyan na sila nito? Mike, kung maaalala natin yung isang survivor na ipinakita natin na dinala dito sa may gymnasium ng New Bataan kahapon, na ipinakita natin doon sa video na siya hinuhugasan yung kanyang muka at hinuhugasan yung katawan at tinulungan siya para makahinga. Ito yung sundalo na kinilala na si Lieutenant Nuas. Unfortunately, ito yung bata na nakasurvive din na ipinakita rin natin kahapon. Anyway, Mike, yung isa pang na survivor na nakita natin kahapon ay kinilala lamang sa pangalan na si Lieutenant Nuas, at ayon sa mga otoridad ay kasalukuyan daw siyang nasa Davao Regional Hospital at nagpapagaling na sa ngayon. Samantala ay dinulog na rin natin sa mga sa rescue and relief operations yung mga bangkay na natagpuan ng ating team kanina doon sa tambak ng mga troso, at ayon sa kanila ay pinag-aaralan na raw nila ngayon kung paano mariretrieve ang mga bangkay. Ang problema nga lang, Mike, ay medyo may kalayuan yung lugar at may kakulangan daw sila sa equipment. Mike? Cedric, kumusta na yung mga nakunan nyo ng mga lumikas kagabi, pati na yung ibang mga residente doon sa lugar na nagkatakutan nung umulan na naman na malakas? May mga tumutulong ba sa kanila, Cedric? Yeah, Mike, nung nakita natin kahapon yung mga residente na kasalukuyang nagpapanik at nag-evacuate, may nakita naman tayo mga rumoronda ng mga authorities, nandun yung mga police, mga kagawad at saka yung kanilang mga service. At I guess sa government din yata itong ilang truck na nakita natin na nagsakay ng mga residente. Sa kasalukuyan, Mike, dito sa may New Bataan ay nagbalikan na rin yung ilan sa mga residente. At kung mga relief at mga supplies ang pag-uusapan ay meron naman daw dito sa may gymnasium. Yun nga lang, pagdating dun sa punto na bubuhos ulit yung ulan, wag naman sana, Mike, medyo magkakanya-kanya talaga yung mga residente at kanya-kanya sila ng pagmamadali para makaalis dito sa lugar. And again, nananalangin yung mga residente rito na sana ay wag na muna bumuhos ang malakas na ulan, Mike. Cedric, marami pa bang mga hinahanap doon katulad ng mga pinakita mo ng mga patay na, ng mga natabunan, ng mga putik at mga kahoy at kung ano-ano? Bukod sa kanila, meron pa bang iba? Kasama ng tanong na yan ay kung meron namang mga nasagip doon na mga buhay pa naman. Cedric? Yeah, Mike, sa ngayon ay patuloy pa rin naman ng rescue and retrieval operations. At sa huling tiningnan ko yung chart kanina, Mike, kung di ko nagkakamali, mga 350 plus pa yung missing na mga kababayan natin hanggang sa ngayon. Kaya talagang tuloy-tuloy pa rin ang efforts ng mga otoridad dito. At kanina, Mike, mga bandang alas 6, alas 7 ng gabi, napansin natin na tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kadaver dito sa gymnasium. At sa ngayon, nung sinilip natin kanina, ay may naiwan pang 3 mga bangkay, at napag-alaman natin na halos lahat naman ng mga bangkay ay naidala na sa pinakamalapit na punerarya dito sa may Compostela Valley, Mike. Cedric, sa bakatwid, mga dumadating dyan ngayon, dun sa gymnasium na binanggit mo, ay mga pawang mga bangkay na wala na silang mga nakikita na mga buhay pa. Sana naman, meron pa, Cedric? Yeah, tama ka, Mike. Sana bukas pag nag-resume, kasi sinuspendan nila ngayon yung operations dahil madilim na. Sana bukas ay umaasa ang lahat na makakuha pa ng mga survivor. At ngayong araw na ito ay mukhang wala talagang nakuha na survivor. Puro mga bangkay na yung mga natagpuan. Unlike yesterday na talagang nagdadala ng pag-asa doon sa mga residente. Kasi unang-una napakita natin yung bata na isinugod dito sa may gymnasium. Buhay pa siya nung sinugod dito. At yung isa sa mga sundalo na nawawala
pala ay natagpuan din kahapon and luckily at napakaswerte nga ng kababayan natin ito ay nakasurvive siya at kasalukuyan na nagpapagaling, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.